Welcome back again to our channel. Na-miss ko kayo guys. So ngayon is December 22 and today is our last day of work. So ayun, may bakasyon kami na 1 week. Bali from, syempre bilangin na natin yung weekend from tomorrow hanggang January 2. So January naka 3 kami babalik. And then yung mga bata din, today is their last day of school. And then si Kuya, darating siya ngayong araw na to. So ngayon susunduin namin siya mamaya sa airport. So ayun guys, samahan nyo kami dito sa aming huling araw ng pagtatrabaho sa ngayong taon na tong 2023. So ayan guys, tignan nyo, gumawa si ate ng mga cupcakes para sa kanyang mga teachers. So di ba ang cute? Napaka-thoughtful ni ate, talagang naalala pa niya yung mga teachers niya, nabigyan yung mga teachers niya. Ayan, ginawa niya yan kagabi, nagpuyat siya para magawa to. Cute! So guys, magluluto lang ako ng itlog for breakfast. So ngayon pala ay isang SEM na si Kuya Jarby sa college. Thank you Lord. Nakatapos na siya ng isang SEM. So kahapon daw is yung kanyang final exam. So medyo na-delay yung kanilang exam dahil gawa nga nung strike sa school, strike ng mga teacher. So sabi sa balita, pwede daw silang mag-unleashed strike. Yung parang 1 month strike or indefinite na strike. Gawa nga nang hindi pa rin sila nagkakasundo ng government kung ano man yung hinihiling nila. So, yun nga ang problema. So, sana bago daw matapos tong taon na to, in between siguro Christmas and New Year, may ilang days pa naman na work day. So, sana magkasundo na sila para hindi naman maapektuhan yung mga bata. Sabi nung anak namin, pwede daw silang magkapasok sa summer. So, papasok sila sa summer. So, yun guys, excited lang kami kasi syempre, last day na work. Makakapahinga ng mga 1 week din. Stay lang kami dito sa bahay. Hindi kami aalis, wala kaming planong mag out of town or magpunta kung saan-saan. Dito lang kami sa bahay. Nag-decide na kami kasi marami na rin kami kasi nagastos this year. So, yun, kailangan muna magpahinga muna sa gastos, 'di ba guys? Lumipat kami ng bahay. So, ayan, panoorin nyo yung vlog namin dyan na yung pagbili namin ng bahay. So, yun, hindi pa pala masyadong mainit. So, ayun, budget-wise, hindi muna kami maggagala. So, tulad din last year pala, last December din, hindi rin kami umalis dahil nagko-concentrate naman si Manong Joby sa French. So, ayun. So, for this year, is papahinga muna, syempre, kasi gumastos nga kami. Marami kaming ginastos dito sa bahay. Pahinga muna yung bulsa, diba? Kailangan makabawi sa mga nagastos. So, ayan guys, magluluto lang ako ng itlog. Hindi pa pala mainit yung mantika na. Ilagay ko na. Kakachika ko kasi sa inyo. So ayun guys, matagal-tagal kaming hindi nakapag-vlog ng parang ganito, no? So, kung napansin nyo yung vlog namin, puro about sa immigration or kung paano sa mga mag-apply sa lisensya, paano ganyan. So, ayan, nakakamiss din. O, ayan, naminit na yung mantika. So, ayan, excited na dahil parating na si Kuya today. Sa airport na siya. So, bali mag-airport siya, mag-airplane siya.
And then, sa Montreal, from Montreal yung sasakyan niya na aeroplano. Then, mga 1.5 hour plane ride. So, yun. Kung ibabas niya kasi from Montreal to dito, 14 hours. So, napakatagal. 14 hours kapag bus, kasi ang daming hinto. Pero kapag syempre nag-car, 8 hours lang yun. So, ayan guys, gawa tayo ng sunny side. So, dito konti lang yung option ng mga breakfast. Puro usually itlog, hotdog, puro ganun. Hindi katulad dyan sa atin. So, guys, malapit na pala mag-Christmas. Merry Christmas sa inyo. So, pang ilang Christmas na namin na wala dyan since ako 2014. Kasi 2014, hindi rin kami nag-Christmas dyan sa Philippines. Sa Malaysia kami. 2014, although hindi pa ako nag-work noon dyan sa Malaysia. Si Manong Joby pa lang yung nag-work sa Malaysia nung time na yun. Pero, ayun nga, binisita namin siya sa Malaysia noon. Since 2014, so ilang taon na. 9 years na kaming hindi nakakapag-celebrate ng Christmas dyan. So ayun, malaki ang pagkakaiba talaga ng Pasko dyan sa Pinas at Pasko dito o sa ibang bansa. Kumaga, pagkaka-compare sa Malaysia, medyo ano pa, tawag dito, ay hindi pala, halos same lang Malaysia and Canada. May mga Christmas decor din. Mga gano'n sa mga mall. Pinagkahibaan kasi dun sa Malaysia, mga Muslim yung mga majority ng tao dun, di ba? So, yung mga Chinese naman na nandun sa Malaysia, ganun din, nagbibigayan din ng gifts, ganyan. Pero parang mas importante kasi sa Chinese ang Chinese New Year. Kaya mas bongga. Although magaganda rin yung Christmas decor sa Malaysia. So yan guys yung aking niluluto. Itlog. Then later lulutuin ko naman tong spam. Wala na akong maisip na iluto ng breakfast. So, yun guys, ilang araw din ako mapapahinga sa pagluto ng breakfast kasi kapag nandito sila sa bahay, hinahayaan ko silang gumawa ng sarili nilang breakfast para makaisip din sila ng mga diskarte ba. Kumbaga, sila dumiskarte ng kakainin nila. Oh my God, yan. Tapos, lunch lang niluluto ko tsaka dinner. Minsan, nagluluto rin ako. Bawa, ako, gusto kong kumain ng hotdog. Dadamihan ko na, ganon. So, yan guys, nagluluto na ako ng spam. Ito pala siya, yung may flavor, bacon flavor. Ayan. Kailangan ko pa palang magsain. Okay. Ano gusto niyo bang guys hiwa sa ham? Manipis o makapal? Kami kasi ni Manong Joby minsan nagtatalo. Gusto ko kasi manipis na malutong. Siya naman gusto niya yung makapal. Gusto pa nga niya binabalot ko sa sa itlog. So kayo guys, paano ba kayo or kahit hindi spam, yung maling. Sarap din yun, yung maling. Ganun din, same lang. Gusto ko rin yung manipis na malutong. So, yan guys, it's only 7:28. Pero tignan nyo, madilim pa.
7:28 na, madilim pa. Nang umaga pala guys. 7:28 ng umaga, madilim pa yun. So, ngayon pala ang tinatawag nila or kagahapon yung tinatawag nilang winter solstice o yung pinakamahabang gabi sa isang araw. So, ngayon ay unti-unti nang babalik sa hindi naman sa normal. Kumbaga sa haba ng araw. Kumbaga ganun. Madadagdagan yung umaga or liwanag bawat araw. Sabi nila 1 minute per day. So, padagdag ng padagdag. Kung nagdidilim ng 3:30 p.m., magiging 3:29, 3:28, paatras ng paatras. Ay, 3:29, 3:30, 3:31, hanggang sa ano na siya, yung hindi na super aga magdilim. Yun, in short. So, mga bandang January, manonotice na natin yan na, mga bandang alas 5 na didilim kasi ngayon alas 4 pa lang is madilim na. Nag-open na kami ng mga Christmas lights. So for today's pagkain, dahil darating nga si Kuya, magluluto ako ng paksiw na pata. So ito na, ayan, na pressure cooker ko na kagabi. So ngayon igigisa ko na lang siya. Yan yung ulam namin later. Kasi miss na raw ni Kuya yung luto ko. So, naumay na siya sa luto niya. So, pero at least, di ba, natuto siyang magluto kahit paano. Pero ngayon, syempre, paghandaan natin yung kanyang pagdating, pagpakainin natin sila. Siya ng, lutong bahay. So, yan guys, nag-flow yung flowman. Tingnan nyo yung bloke ng yelo nakaharap sa kalsada. So, ayun, kukolektahin nila yan. Papadala nila yan sa kung saan. Hindi, itatambak nila yan sa isang lugar. Kasi ito main road to eh. Kaya maraming dumadang sasakyan. Kaya widen nila yung kalsada. Kaya pang yung kaya nakakatawa lang isang malaking bloke. Yay! Clear na! So yun guys, kinuha na nila yung mga naipon na snow dun sa gilid ng kalsada. Ipapadala na yan sa Pilipinas. LBC na, hindi joke. Kumaga itatambak nila yan sa isang lugar dito. May tambakan sila talaga ng snow para hindi rin talaga maipon dyan sa kalsada yung mga snow. Dahil nga humaharang siya sa daanan. Major road nga yan. Kaya, yun, maraming dumadaang truck. So, ayun. Yun lang, nakaka-amaze lang. So, yun guys. Napunta na kami sa airport. Parating na si Kuya in 15 minutes. So, namamonitor naman namin sa online yung kanyang flight. So, alam namin na malapit na siyang dumating. Kaya, ito, punta na kami. So, ayan na. Matagal ko na kayong hindi na-update sa condition dito sa kalsada. Yan. Clear na. See, maluwag yung kalsada kasi tinanggal na yung mga snow sa tabi-tabi. So, yun nga, nabanggit ko kanina is naka-isang sem na si Kuya. Thank you, Lord. Naka-isang sem na. 5 sems na lang para matapos niya yung isang college. Isang, ano bang tawag doon? Kumbaga, hindi pa degree eh. Yung degree. Diploma. Ha? Degree din. Degree na rin yun, no? Diploma in, computer science. Yung last sem yata niya, lang, parang OJT. So, yeah. Ayun. So, nag-enroll na pala siya para sa second sem. Matagal-tagal ngayon yung bakasyon niya, mga 1 month, pero 3 weeks lang siya magstay dito. Kasi gusto daw niya 1 week before mag-start yung school, nandun na siya ulit sa Sherbrooke. Sa mga bago pala dito sa aming channel, si Kuya is nag-aaral ng computer science sa Sherbrooke, sa Champlain College. So, dito rin yun sa Quebec. And then, wala kaming binabayaran. May binabayaran, pero minimal lang, $270 lang.
Aside sa kanyang accommodation, yung room and pagkain, syempre. And since nakakapag, ano naman siya, tawag ito, nakakapag part-time, siya na yung sumasagot nung kanyang mga expenses, kaya medyo nakakatipid-tipid na. So, ayun, ito. Kaya excited kami. Susunduin namin siya sa airport. And guys, parang naglinis nga ngayon, no? Walang mga kalat-kalat na snow. Doon lang sa gitna. Parang may natanggal. Sa gitna. So, ayun guys, may nagtanong pala. Speaking of school and college, may nagtanong pala na isang subscriber kasi yung anak daw niya is first year college na sa Pilipinas and then pupunta yata sila dito next year sa Quebec. So syempre parang tinatanong niya kung uulit ba ng high school yung anak niya dito sa Canada or makakapagdiretsong college na ba. Sinearch ko para makapasok ka sa mga colleges dito sa Canada or sa Quebec. Kailangan mo ng high school diploma. So, may mga kapwa Pinoy din tayo dito na yung anak nila is graduate naman ng high school na sa Pilipinas pero hindi pa nakapag-start ng college kasi dumating yata sila June. So, nung before sila pumunta dito is nakagraduate na siya ng senior high school. Pagdating dito, hindi rin siya agad nakapag-college kasi kailangan nga ng high school diploma. So, ano bang requirements para magka-high school diploma dito sa Quebec? So, may mga subjects ka na kailangan i-take like French and mga English, science, ganyan, math, na kailangan mo ng credits. Kumbaga may tinatawag silang credits para bigyan ka nila ng high school diploma. So, yun, para makuha yun, depende sa'yo kung gaano mo kabilis siya iti-take. Pagdating mo dito, i-assess ka nung sa principal or sa school kung ilang level na ba ang kailangan, kung ilang level pa yung kailangan mo na i-take. For example, sa assessment sa'yo is parang secondary 4 ka na equivalent. So parang kukuha ka na lang ng secondary 4 and 5 ng math, for example. Then sa ibang subject, secondary 3 ka lang yung level mo, so kukuha ka pa ng 3, 4, 5 bawa sa science, ganon. Pero yun naman is hindi, depende sa'yo kung gaano mo siya kabilis or gaano mo katagal siya i-take. So kung gusto mo na kagad magkaroon ng high school diploma, galingan mo dun sa assessment para dapat medyo mataas na yung level mo. And then nasa sa'yo yun kung gaano mo siya katagal i-take. Halimbawa yung secondary 4 ka na math or English, nasa sa'yo yun. Walang na dapat matapos mo ng 6 months, ganun, wala. Kung gusto mo mapabilis, aralin mo na agad, then exam ka na yun, para kung kaya mo siyang i-take ng 2 months, 3 months, nasa sa'yo, para makuha mo na agad yung credits. Ngayon, pag nakuha mo na yung credits, bibigyan ka na nila ng high school diploma. Yun, kumaga parang bibigyan ka na nila ng diploma, then saka ka pala makakapag-continue ng CEGEP dito sa Quebec. So, ganun yung ginawa nung anak namin. So, dumating siya rito almost high school. Nag-graduate na siya sana ng high school. Kaso yun nga, kailangan niya ng mga credits sa mga subjects, yung mga prerequisite sa college, like yun nga, science, math, English, and lalo-lalo na yung French. So, kung 0 level ka sa French, medyo matatagalan ka. So, dapat bilisan mo yung pag-aaral. So, yun yung ginawa ng anak ko. Talagang pinaspas niya yung pag-aaral ng French. Matagal din no? Parang 2 years din. 2 years niya rin tinapos yung high school niya dito. So, kaya medyo late na siya nakapag-college kasi nga gawa nung tinapos pa niya yung mga prerequisite. So, mabalik tayo dun sa kapwa Pinoy natin dito na dumating dito yung anak ay high school graduate na sa Pinas. So ayun, nag-aral din siya para rin sa anak ko, katulad din sa anak ko, para makakuha ng high school diploma. So yun nga, ilan sila ditong ganun depende yun sa'yo kung gaano mo bibilisan yung pag-aaral. Pwedeng talagang
full time ka, talagang dire-diretso, concentrate ka para lang matapos mo na yung isang subject. So, yun guys, yun yung sagot namin dun sa tanong ni subscriber, kasi syempre college na nga naman sa Pinas yung anak niya. So, iniisip niya kung ano bang dadatnan dito. Pero, advice ko rin sa kanya, syempre, maganda magtanong kayo doon sa school na lugar ng school na malapit doon sa titirhan nyo. Kumbaga doon sa mga adult education, lalo sa kanya, kung nasa 18 na siya, hindi na siya pwedeng pumasok doon sa regular high school. So, mag-inquire kayo doon kung ano ba yung pwedeng gawin. Pero base sa experience namin and sa nabasa namin at base rin sa information ng school, ganun yung ginawa sa anak namin. Pinakuha muna siya ng mga ilang subjects sa high school. Then bago siya binigyan ng high school diploma, bago siya nakapag-college. Hindi pwedeng pagdating dito, pagkat high school grad na ka na is diretso ka na sa college, i-assess pa nila yan. So ayun, maganda nga talaga is magtanong kayo doon sa school na balak pasukan. So at least ngayon may idea na kayo na yun yung pwedeng gawin sa anak nyo. So yun, pero mas maganda nga talaga is magtanong, di ba guys? So ayan guys, yung airport pala is papunta dun sa Chape, dun sa dati naming town. Pero ano, parang halfway yung papunta ng Chape. Mga ilang minutes, Manong Joby? From 15 minutes. mga 15 to 20 minutes. Second time pa lang natin. Oo. Sa airport. Second time namin pupunta ngayon sa airport dyan. So, talagang pagdadaan ako dyan, pagdadaan kami dyan sa may bandang airport. Naging nagpa-flashback sa akin yung memories nung first time namin lumapag dito sa Shibugamo, dito sa small town namin, na parang, ano pa, gulat pa kami na parang hindi pa namin alam yung i-expect namin. Although medyo nakikita na namin sa Google Map yung lugar, kaya medyo hindi na rin kami na-shock. Ang ano lang yung sa mga tao, ang expected ko kasi dati, yung ano, yung parang bilingual lahat yung tao. Although alam namin na French dito. Kasi sa Malaysia, ano, halos lahat doon, ano, trilingual. So, halos lahat marunong mag-English, mag-Malay, mag-Chinese. So, parang ganun din yung ina-expect ko dito, na hindi kami mahihirapan sa communication dahil expected namin is marunong lahat mag-English. Kahit pa French, ano to, province. Pero nagkamali kami dahil dito pala sa lugar namin is talagang, ano sila, ano ba tawag doon? Purong French. Lalo na yung mga matatanda, meron talagang hindi marunong mag-English. As in zero. Although siguro, yes, no, mga ganun naiintindihan nila, pero talagang hindi sila nakakapagsalita. So, ayun, tas napakaliit lang ng airport. Sana makapag-video doon at hindi namin alam kung nandyan na si Kuya, kasi yung kanina nag-check kami 20 minutes parating na. Gusto ko sanang ma-videohan yung paglapag ng airplane. Maliit na airplane lang siya guys, para lang siyang bus. Tapos ano, yung experience namin nun is ano, yung wala siyang assigned seats, no? Para siyang bus, maliit lang siya na airplane, tapos walang naka-assign na seat. Then, kahit saan pwede kang umupo. Pero ano naman, meron namang snacks, may coffee, may mga chips, nag-offer naman sila ng gano'n. So, yung maliit na airplane lang siya. So, mukhang ano naman, clear sky. Ang dami dumadang sasakyan. Ayan guys. Sunod-sunod. Saan? Hindi. Baka may ginagawa. So, ayun. 4 years yan. 4 years nang nakakaraan, still fresh pa sa memory. So, syempre, mga unforgettable experience yan. So, ayun, sana maabutan natin yung paglapag ng airplane. So, ayan guys, malapit-lapit na rin. Ngayon lang ulit kami nakalabas, no? Tagal natin hindi. So, yung last vlog pa namin na yung kinuha namin yung white van. So, yun pa yung last na nakadaan kami dito sa highway.
So matagal-tagal din pala kaming na ano sa bahay kasi nagkasakit din pala kami, guys. Kaya yung vlog namin is yung paano-ano, wala yung mga daily vlogs kasi nagkasakit kami, guys, lahat kami nagka-flu. Parang kada December nagkakaroon tayo ng flu. Last year din before Christmas nagkasakit din ako. Tapos ngayon before Christmas din is nagkasakit din. So halos ano talagang ngayon yung season ng flu dito sa Canada, kaya tama-tama yung ano nila timing ng flu vaccine, October or November. So yun, dahil nga December talaga yung flu season. So ayan na, guys, malapit na tayong lumiko. Doon yung Patchape, doon sa dati naming tinitirhan, diretso. Kasi design na ng airport, 2 kilometers. Yan. Hindi pa lang tayo ulit makakabalik sa airport. Wala pa naman text si kuya na nag-lunch siya. So wala pa siguro. Wala nang ibang ano dito, no? Makikita, establishment. Pero at least maganda pa yung daan. Asphaltado. So bali pala yung flight niya malis ng 9 o'clock sa Montreal. So ngayon is 10:09. Mukhang wala pa naman siyang text na nagland na. Pero kanina nga chinek namin almost 30 minutes na lang at lalapag na. So parang more than 1 hour yung biyahe. So buti nga ngayon, guys, mura-mura na yung ticket. Parang meron na silang promo na kapag hindi mo naman siya i-claim sa company or parang hindi sagot ng company, parang ganun. Personal. Pag personal use pala yun, $250 na lang yung one way. Dati nung bumiyahe kami, nasa 400, no? Yan, Bawat isa sa amin. So ngayon, pag personal use, $250 na lang siya. Pero mahal pa rin yun, guys, kung tutuusin kasi ang ikli-ikli lang ng biyahe. Bakit naman yun? So ayan na, guys, ang airport. Yan nga ba? Hindi pala. Hindi pa yan. Sure ka? Mga airport. May building yun. Hindi pa yan. Ayun o, yung maraming kotse. Ito lang siguro yung parang Yan, may flag. may flag ng Quebec. Ayan, mga siguro magsusundo rin yung mga yan. Kaya maraming sasakyan. Kung baka walang parking. Ayan, Shibuya-Mochape Airport. Gumanda na siya. Binago ba? Oh, iba na. Parang dati parang warehouse building lang. Hindi ko matandaan kung dati yung tsura. Wala yung parang salamin na yan na ano. Ito, meron pa. Parking nga. Yung ano yun? Din nun sana, disabled. Ay, ito pwede pa. Ay, dadaanan pala. Eh. Yung kanina doon. Ito. Ito, yan. Ayan, guys, yung pangalan ng aming airport. Gumanda na siya. Mukhang in-improve nila. So, ayan, guys. Diyan namin tinitignan kung nasan na yung airplane. So, ayan na, guys, yung airplane ni Kuya. Ayan na siya, palapag na.
Pogi-san. Happy that you're here. Grabe. Say hi to the vlog. Grabe, super stressful this last week. Diyan si Daddy Jill. Nandyan? Nasaan? Anak niya. Andito lalabas yung kanilang bag. Hey! Siya. Yung orange pa. Bakit na ano? pangit Aling na orange? gulong, di na Yung gumagana. luma? Yung Oo. orange na may blue? Di na gumagana yung Wala ng mga Tagal na tatakbuhin. nun, no? Okay lang ano. Hindi yung kahit sa'yo na yun gulong. eh. Yung original mo pa yung sa Malaysia. I even decided not. I already Na- decided not to use it again Si Daddy Jill. because the wheels are not. Oo. Don't Ay, use it na. Mumurahin lang naman yun. Lagi. Alam ko pinapalitan ko na yun eh. May ano na Oo, ako. diba? Nagpunta tayo dati sa ano. Oh, how is the Pogi-san? Don't record me. Oh, ayan, nag-record pa. Stop muna. So, ayan na si Kuya. Yay! Nasa school. Ay, yung school nga pala. Ito lang bag mo. Ayan na. Kompleto na. Parang dami ng dala. Hi, Daddy Jill. Ay, Daddy Jill. Waiting for somebody. Yeah, Jarvie. Garby. Okay, what's coming? Yeah. No, but I didn't know you were in Montreal. Oh, okay. He came from the airplane. Okay. My daughter. Nice to meet you. Nice to meet you. So you will be spending Christmas here. Exactly. Oh, nice. Yeah. I came for a couple of days. Yeah. It's been a while that I've been here. I think it's about 10 years that I've been came here the last time. 2014. Oh. It was for the 70th anniversary of Shibuya. Oh. 9 years before. Yeah. She won a trip on the helicopter. Oh. Flew It over was, Shibugamo. And she gave it to us. Ah, you use it. And then children, what, 4 children, grandchildren, they are coming here. And they went for helicopter. Oh. What are you doing now? What He's are you- studying at She's Sherbrooke. studying Okay, you study at Sherbrooke University? No, Okay. In what? Computer science. Champlain College. Good, wow. Then you will come here for the holidays. Exactly. You like it? It's warmer. Yeah. No, A little bit warmer. no strawberry. But Oh, is this not in transition? He passed his French course. Oh, you always say that. Ok, alors vous êtes bon. Oui, Oui, vous êtes très bon. Mais pas vraiment mieux, mais je dois continuer la pratique. Pratiquez plus. Okay? Oh, you va? Diba? Okay, nice to meet you. Nice to Have a meet nice you. trip. Have a nice Come back. holiday. We will see together Yeah. maybe next week. see this. But before that, I already decided not to use it. Guys, sasakay na kami doon. Madulas! Because dito tayo, dapat dun tayo sa Oo. Oo nga, dapat na tayo sa kalsada. Yan guys, yung maleta na yan pa yung maleta ni Manong Joby nung kanya siya ay unang-unang nag-abroad. Yan. Sira-sira na rin. Ayan, kuya. Oh. Hindi ka naka-winter boots. Hindi kailangan eh. So yun guys, naninibago daw siya dahil sa Sherbrooke is walang snow or mag-i-snow, mawawala rin. So ayun yung sinakyan niya guys. Oh. Wow. What can you say with our car? Wow. New smell, new car smell. New cars. Did you smell it or no? No. Hindi ko I nga smell maano it. eh. Alin? Yung amoy na bago. Wala na kasing mga plastic. I see. Binigay kasi ito wala mga plastic. Sa ano?
Yes, we haven't removed pa yan pala. Ay. Nakakalimutan. Okay, I will do it. I will do it. Plasticware. So yun guys, ito exclusive lang po to sa inyo. Yan, Satisfaction. Sarap nila din. Yan. Meron din to? Oo. Yeah. Mamaya hindi naabot. Seat belts. What can you say, Kuya? Nice to be back. It's a Are you happy? different surrounding. Grabe, walang tao. Nang walang tao. Puno. Marami bang tao doon sa Sherbrooke pag lumalabas ka? Is it crowded? Very kapal ng snow. Yan. Tagal din natin nag-antay. Tagal din bago pagka-landing. So yan guys, pauwi na kami. Ano masasabi mo, Kuya? Please don't record me. Ayaw niya talaga magpa-video. So yun, ano naman, voice over lang siya. Shibugamo. Ayan, Jarvie, welcome to Shibugamo. Welcome back. Welcome back sa small town natin. Pwede ka ba ma-interview mamaya, living in a small town versus living in a big city? Bakit? O, pag nakapagpahinga ka na. I spat out half my soul. No, twice my soul these past 3 days. These 3 exams. Ilan yung exam mo kahapon? One, Anong subject? working with people. What's that? Social studies. Working with weird people? Yeah. Like which fork to use for salad. Like, Ganon? oh. Oh? Wala. Where to hold ano, It's to like teach you social skills? Yeah, like which hand holds your drink when you're in the... Talaga, Eh, may paano ganun kung pa? kaliwete ka? Yun nga, dapat kalawang kamay para pag nag-handshake sa'yo, hindi mo na kailangan i-change. Dapat kalawang kamay. Yun. May hawak kang kape. Tapos, Dapat may na-meet ka bigla. Yeah. Oh, may ganun pala. Parang hindi ko natandaan kung inaral natin yun. Yan, Jarvie. Sasamahan mo ako sa grocery bukas, ha? Yeah. Kuya will drive. No, actually I'm tired. Not Ay. today, tomorrow nga eh. I got 98 on my installation. Wow. I got 97 on my math. Anong Wow. installation? Installation of what? Windows. Lala ko. Software. Yeah. App. May Hyper-V tapos ano. Wow, how you know Hyper-V? Tapos Linux commands. Like what? CD. CDPWD. Yeah, O Jarvie, you can practice this with this car. may ano,